Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, mag-transplant tayo ng pechay. So itong mga pechay seedlings na ito ay pinasibol ko lang dito sa maliit na container. Sama-sama na ang ginawa kong pagpapasibol sa kanila dito sa maliit na container na ito. So after 5 days, ito na yung itsura nila. Meron na silang 2 dahon. At this stage, ideal na ito para sila i-transplant sa kanilang permanenteng taniman. Direkta man yan sa lupa or sa container. So since sa container gardening tayo, ililipat natin sila dito sa mga maliliit din na container na to. Ang kagandahan, pagka ganitong maliliit pa sila, hindi pa masyadong marami yung ugat. So sa pag-transplant natin ay hindi din maraming ugat ang mapuputol sa kanila. So umpisahan na natin, i-scooping ko lang yan ng kutsara. Pag magta-transplant tayo ng ganitong seedling, actually kahit anong halaman yan, mainam na basa yung lupa para mas madali natin silang makuha. Alright? So basahin muna natin. Yan. Ideally, dapat isang seedling, isang butas ng seedling tray. Pero hindi na, ginawa ko na, sama-sama na sila dito sa maliit na container na to. So, halimbawa, itong isa, ayan, sinamahan natin ng lupa. At ito, ibabaon na natin dito. Sa maliit na container din. And then, kailangan natin siyang tabunan hanggang dito sa pinakaliig niya. So, yung buong katawan, buong stem, ibabaon natin yan sa ating medium. Yung medium na gagamitin mo dito, maganda yung buwaghag. So, itong nakikita yung sample na ginagamit ko, ito po ay kombinasyon ng lupa at ng carbonized rice hull, pati ng coco peat. Bukod sa ganito, pwede rin tayong gumamit, halimbawa, nitong may halong ipa ng palay at saka lupa. So, yan po ay para maging buwaghag yung ating lupa, madaling mag-absorb ng tubig. So, binabaon ko lang siya hanggang sa kanyang leeg. Agaya niyan. Yan. Yan po ay para maging mas matibay yung ating seedling. Kasi pag naka-expose yung kanyang stem at ganitong seedling pa lang siya, maliit pa lang. Pagka nainitan ng araw, pwede po yung malanta, bumayok, matumba. So pagka ganyan nakabaon yung buong katawan niya, ay mas matibay at makakatulong din sa pagpaparami ng kanyang ugat. So pagkatapos nating mailipat na ganyan, kailangan po yan ay ating babasain ng tubig. Para mag-settle yung lupa sa paligid ng kanyang stem. Siguruhin din natin na yung ating container na pagtataniman ay may butas sa ilalim. Alright, at sa lahat dito, ganun din ang gagawin nating proseso. Ililipat ko sila dito sa mga container nito na nakikita mo, meron pang sabit at meron ding patong lang sa ibaba. So, fast forward tayo. Alright, ito, nailipat ko na sila sa kanilang permanenteng container. Yung iba nga pala, pwede natin dalawahin ang nakapunla. Yan halimbawa, mamatay yung isa, so meron pa tayong isa na pwedeng ituloy. So, pwede mong gawin yon, dalawa, bawat isa sa container. At kanina nga pala, nabanggit ko yung lupa na ginamit ko dito, wala po yung compost, wala siyang vermicast, halimbawa, ipot ng manok, wala siya. So ito po ay kombinasyon lang ng carbonized rice hull, lupa, coco peat at ipa ng palay. Kasi naman ito ay i-fertilize ko around 7 to 10 days pagka sila na-establish na. Ngayon, ganitong sila ay nailipat na natin sa permanenteng container, huwag natin agad ibibilad sa arawan. Lalo ngayon, yung panahon ngayon ay napakainit ng araw. So ito, na-stress sila sa kanilang paglilipat.
So hindi dapat madagdagan yung stress nila sa sobrang init ng araw. Sa ganitong kalilipat pa lang, ilagay natin sila doon sa lilim. Pwede yung may liwanag, basta wag lang direktang may initan ng araw. Sa panahon ngayon ay malalanta itong ating seedling pag direkta kagad na ibinilad. So ilagay mo na sa lilim mga 3 hanggang 4 na araw para hayaan siyang makarecover. Pagkatapos ng 3 o 4 na araw, kailangan na natin silang i-expose sa arawan, sa liwanag ng araw. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ay tatangkad yung ating mga seedling. At kung napansin mo, itong ating mga container ay hindi puno ng lupa. Kasi habang lumalaki, itong mga seedling na ito ng pechay ay may tendency na tumangkad. So ang ginagawa ko lang dyan ay tinatabunan ko ng lupa yung kanilang stem hanggang sa sila ay maglabas na ng kanilang mga permanenteng dahon. Pag hindi mo tinabunan yung kanilang mga stem, ay may tendency na tumumba yan or humiga. Alright, so ganyan lang po ang paraan para maglipat tanim ng ating pechay seedlings. Ang fertilize dito, after 7 to 10 days. At kung ano yung fertilizer, pwede mo itanong, yun po ay pwede ko lang siyang gamitan ng urea. At nabibili po yung urea sa ating mga online shops, pati sa mga agricultural shops na nagbebenta ng fertilizer. Yung urea kasi ay pampabulas ng halaman at pampalago ng dahon. Since itong pechay ay puro dahon naman ito, so makakatulong sa kanya yung nitrogen na ibinibigay ng urea. Bukod sa urea, pwede ka rin gumamit ng mga organic fertilizer, soil conditioner na tinatawag. So pwede mo siyang dagdagan halimbawa ng vermicast, ng compost, ng ipot ng manok, pinatoy yung ipot ng dumi ng baka halimbawa, basta tuyong-tuyo na yung gagamitin mo kasi po yung mga ipot ng manok pagkasariwa pa ay mainit yan, pati na rin yung ibang mga dumi ng hayop. So dito dahil wala naman akong pagkukunan ng mga ipot ng manok halimbawa, ubos na rin yung aking vermicast, kaya ang gagamitin ko ay urea. Alright, and after transplanting in about 30 days, pwede na tayo mag-harvest nitong ating mga tanim na pechay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!